May mga taong tahimik na lumilipas na parang walang binabago sa takbo ng buhay. Ngunit may mga bihirang taon na dumarating na may apoy, mga taong hindi kumakatok, kundi binabasag ang mga pintuan. Isa na rito ang taon ng Fire Horse. Mabilis, malupit at walang awa ang enerhiya nito. Ginagantimpalaan nito ang tapang at pinarurusahan ang pag-aalinlangan. Habang marami ang makararanas ng bigat, kalituhan, at pagkawala sa makapangyarihang siklong ito, 4 lamang na hayop sa Chinese zodiac ang tunay na nakaayon sa lakas nito. Para sa kanila, hindi dahan-dahang dumarating ang pera. Ito'y bigla ang susulpot sa pamamagitan ng oportunidad, panganib, at itinakdang kapalaran. Hindi ito swerte. Ito ay tamang tiyempo. Hindi lahat ng taon ay itinadhana para baguhin ang iyong buhay. Karamihan sa mga taon ay sinusubok lamang ang iyong pasensya, inuubos ang iyong lakas, at tahimik na lumilipas ng walang kapalit. Ngunit paminsan-minsan, may dumarating na taon na may kakaibang kapangyarihan, isang lakas na binabago ang direksyon, ginigising ang ambisyon, at pinipilit kang kumilos. Ang taon ng Fire Horse ay kilala sa hindi mapipigil na enerhiya nito. Hindi nito sinusuportahan ang komportableng paghihintay o pananatili sa ligtas na lugar. Pinapaboran nito ang mga kumikilos, ang mga nagtitiwala sa kanilang kutob, at ang mga anglikas na pagkatao ay kaayon ng apoy nito. Sa panahong ito, hindi sapat ang pagsisikap lamang. Ang mahalaga ay alignment, ang tagpuan ng tamang tiyempo, tapang, at panloob na lakas. Habang marami ang mabibigatan at malulunod sa tindi ng enerhiyang ito, may ilan na kabaligtaran ang mararanasan. Para sa kanila, kusang bumubukas ang mga pintuan. Nawawala ang mga hadlang ng walang paliwanag. At ang mga oportunidad sa pera ay lumilitaw kahit saan, kahit hindi inaasahan. 4 lamang na hayop sa Chinese zodiac ang tunay na nakaposisyon upang umangat kasabay ng makapangyarihang puwersang ito. Bakit i-event itaon ng Fire Horse kaysa lahat? May mga taon na ginagantimpalaan ng pasensya, at may mga taon na sinusubok ang tibay ng loob. Ngunit ang taon ng Fire Horse ay kabilang sa isang bihirang uri, isang siklo na humihingi ng dalaw. May dala itong enerhiyang ayaw manatiling tahimik, isang hindi nakikitang puwersa na itinutulak ang mga tao palabas ng kanilang comfort zone, handa man sila o hindi. Sa sinaunang karunungang Tsino, ang kabayo ay sumasagisag sa bilis, ambisyon, at walang tigil na pag-usad. Kapag pinagsama ito sa elementong apoy, lalong tumitindi ang lakas, nagiging matapang, padalos-dalos, at makapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng pagkabalisa sa ganitong panahon. Nagbabago ang tulog. Nagiging apurahan ang mga desisyon. Parang mas mabilis gumalaw ang buhay kaysa sa kayang sabayan ng isipan. Para sa ilan, nagiging kagulo ito. Gumuho ang mga plano. Ang katatagan ay nagiging marupok. Hindi sinusuportahan ng Fire Horse ang pag-aalinlangan o takot. Mabilis at walang awa nitong inilalantad ang mga kahinaan. Ang mga tumatanggi sa pagbabago ay kadalasang nasusunog sa tindi ng enerhiya nito. Ngunit para sa iba, ang parehong puwersang ito ay nagsisilbing datong. Pinapabilis nito ang paglago, pinatalas ang kutob, at inaalis ang mga hadlang na dati hindi nakikita. Bigla ang lumilitaw ang mga oportunidad, hindi dahil sa swerte, kundi dahil tugma na ang enerhiya sa kanilang panloob na likas na katangian. Ito ang dahilan kung bakit ang taon ng Fire Horse ay mapanganib para sa ilan. Ngunit nakapagpapabago ng buhay para sa iba. Hindi ito pantay magbigay. Nagbibigay ito ayon sa alignment. Bakit ilan lamang SNZ zodiac animals yanhi nagiging mayaman? Isa sa pinakamalaking maling paniniwala tungkol sa mga makapangyarihang taon gaya ng siklo ng Fire Horse ay ang paniniwalang lahat ay pantay-pantay na nakikinabang. Ngunit ang kasaysayan, sinaunang karunungan, at tunay na karanasan ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang enerhiya ay hindi basta nagbibigay gantimpala sa pagsisikap lamang, ginagantimpalaan nito ang pagiging tugma. Bawat hayop sa Chinese zodiac ay may kanya-kanyang likas na katangian. May mga nilikhang para sa pasensya, may para sa estratehiya, may para sa proteksyon, at may para sa biglaang pagkilos. Ang taon ng Fire Horse ay hindi naghihintay ng mahabang plano o mabagal na pag-usad. Ang ritmo nito ay mabilis, matapang, at mapaghamon. Kapag ang panloob na likas ng isang zodiac animal ay tumugma sa ritmong ito, maaaring maging pambihira ang resulta. Ito ang dahilan kung bakit may 2 taong parehong nagsusumikap, parehong nangangarap ng malalim, ngunit ganap na magkaiba ang kinahihinatnan.
Ang isa ay patuloy na nahihirapan kahit gaano pa siya magsikap, habang ang isa ay umaangat ng tila walang kahirap-hirap. Hindi ito paboritismo. Ito ay alignment. Sa taon ng Fire Horse, ang pera ay dumadaloy patungo sa galaw. Pinapaboran ng mga oportunidad ang mga kumikilos sa tamang sandali, hindi ang mga naghihintay ng katiyakan. May ilang zodiac animals na likas na nagtitiwala sa pagkilos kaysa sa pag-aalinlangan. Nararamdaman nila ang tamang tiyempo ng kusa. Kapag tumaas ang enerhiya ng Fire Horse, hindi nila ito nilalabanan, sinasakyan nila ito. Ngunit ang iba naman ay nilikha para sa katatagan at pag-ingat. Sa mga tahimik na taon, sila'y umuunlad. Ngunit sa ilalim ng matinding enerhiya ng apoy, ang dati nilang lakas ay nagiging hadlang. Ang takot sa pagkawala ay nagpapabagal sa kanila. Ang labis na pag-iisip ay humaharang sa momentum. At ang taon ay lumilipas nang hindi sila naisama. Ito ang dahilan kung bakit ang kayamanan sa taon ng Fire Horse ay nagtitipon sa ilan sa halip na kumalat sa lahat. Pinipili ng enerhiya ang mga kayang humawak ng bilis, panganib, at pressure ng hindi nababasag. Sa 12 hayop ng Chinese Zodiac, 4 lamang ang nagtataglay ng bihirang kombinasyon ng tapang, kutob, at kakayahang umangkop na kailangan upang gawing pangmatagalang yaman ang matinding enerhiyang ito. At ang una sa mga tandang ito ay may dalang kwento ng pakikibaka, pagtitiis, at isang tagumpay na dumarating sa sandaling hindi inaasahan. Zodiac Animal #1, Yanye umaangat matapos Yanye mahabang pakikibaka. Para sa zodiac animal na ito, kailanman ay hindi naging tuwid ang takbo ng buhay. Mabagal palagi ang progreso, at ang tagumpay ay madalas parang laging isang hakbang ang layo. Habang ang iba ay tila madaling umaabante, natutunan ng tandang ito ang pagtitiis sa pinakamahirap na paraan, sa pamamagitan ng mga pagkaantala, mga napalampas na pagkakataon, at mga responsibilidad na dumating ng masyadong maaga. May mga sandaling ang pagsuko ay parang makatuwiran. Mga panahong hindi napapansin ang pagsisikap at ang mga sakripisyo ay walang agarang kapalit. Ngunit may taglay itong tahimik na lakas. Hindi ito nasunog ng pagkainip. Ito'y naghintay. Nagmasid. Nabuhay. Ang hindi napagtanto ng marami ay hindi kailanman itinadhana ang zodiac na ito na umangat sa mga tahimik na taon. Ang tunay nitong lakas ay gumigising lamang sa ilalim ng matinding pressure. At ang taon ng Fire Horse ay eksaktong nagdadala ng ganitong uri ng pagsubok, matindi, mapanghamon, at walang awa. Ngunit sa halip na wasakin ang tandang ito, ginigising ito ng apoy. Bigla, ang mga sitwasyong dati kinatatakutan ay nagdadala na ngayon ng linaw. Mas bumibilis ang mga desisyon. Unti-unting nawawala ang pagdududa. Tumitigil ang zodiac na ito sa paghihintay ng pahintulot at nagsisimulang magtiwala sa sariling kutob. At sa sandaling mangyari ang pagbabagong iyon, sumusunod ang momentum. Sa aspeto ng pera, hindi mapagkakaila ang pagbabago. Ang mga oportunidad na dati barado ay kusang bumubukas. Ang panganib na minsang kinatakutan ay nagiging kinakailangan. Hindi dahan-dahang dumarating ang pera, ito ay dumarating sa pamamagitan ng matapang na aksyon, matibay na desisyon, at lakas ng loob na umusad habang ang iba ay nag-aalinlangan. Ang nagpapalakas sa pag-angat na ito ay hindi ang bilis, kundi ang tamang tiyempo. Hindi na sayang ang mga taon ng paghihirap. Hinubog nila ang tibay. Sinanay ang pasensya. Kaya kapag itinulak ng enerhiya ng Fire Horse ang zodiac na ito pasulong, hindi ito natitinag. Kumikilos ito ng may layunin. Hindi ito bigla ang swerte. Ito ay naantalang kapalaran na sa wakas ay humahabol. At habang umaangat ang unang zodiac na ito, 3 pa ang nakahandang sumunod, bawat isa'y may sariling landas, sariling lakas, at sariling uri ng kayamanang naghihintay na mabuksan. Zodiac Animal #2 mula ay pagkaantala tungo ay kapalaran. Ang zodiac animal na ito ay palaging nabubuhay sa isang kakaibang kontradiksyon. Sa panlabas, mukha itong may kakayahan, handa, at puno ng potensyal. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ay isang mahabang kasaysayan ng mga pagkaantala, mga planong halos nagtagumpay, mga oportunidad na dumating ng masyadong maaga o huli, at tagumpay na tila laging dumudulas sa huling sandali. Sa loob ng maraming taon, kinuwestiyon ng tandang ito ang sarili nitong tiyempo. Mas nagsikap ito, mas nagplano, at mas naghintay, sa paniniwalang ang pasensya lamang ay sa huli gagantimpalaan. Ngunit paulit-ulit na parang pinipindot ng buhay ang pause. Hindi dahil kulang ito sa kakayahan, kundi dahil hinuhubog ito para sa isang tiyak na sandali.
At ang sandaling iyon ay ang taon ng Fire Horse. Hindi tulad ng mga kalmadong siklo na pinapaboran ang tuloy-tuloy na pagkilos, ang taong ito ay nagbibigay gantimpala sa matibay at desididong tapang. Pinipilit nitong linawin ang mga dating magulo. Para sa zodiac na ito, may biglang nagbabago sa loob. Ang pag-aalinlangang dati nagiging sanhi ng mga napalampas na pagkakataon ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng kumpiyansa ang pag-iingat, at ang kutob ay umaangat higit sa labis na pag-isip. Ang kasunod nito ay hindi kaguluhan, kundi alignment. Ang mga usapan ay humahantong sa mga pintuang hindi inaasahan. Ang proyektong matagal na naantala ay biglang nakakahanap ng tamang suporta. Isang oportunidad sa pera ang lumilitaw sa panahong handa na ang zodiac na ito na kumilos ng walang takot. Hindi dumarating ang pera sa pamamagitan ng padalos-dalos na panganib, kundi sa tamang aksyon sa tamang sandali. Alam ng zodiac na ito kung kailan gagalaw at kung kailan hihinto, isang kasanayang natutunan lamang sa pamamagitan ng mga taong puno ng pagkadismaya. Kapag pinabilis ng enerhiya ng Fire Horse ang lahat sa paligid, hindi nawawala sa balanse ang tandang ito. Lalong tumitindi ang momentum. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagaganap sa loob. Tumitigil ang zodiac na ito sa paghihintay ng perpektong kondisyon at napagtatanto na ang kapalaran ay kumakampi sa mga kumikilos. Kapag tuluyang pumasok ang realisasyong iyon, tumitigil ang tagumpay sa pag-iwas. At habang umaangat ang tandang ito na may panibagong kumpiyansa, dalawa pang zodiac animals ang tahimik na naghahanda upang gawing kayamanan ang apoy, bawat isa sa sarili nilang hindi inaasahang paraan. Zodiac Animal #3, tahimik, lakas, malaking pera. Hindi kailanman naging maingay ang zodiac animal na ito tungkol sa mga pangarap nito. Habang ang iba ay lantaran sa kanilang mga layunin, humahabol sa atensyon, o humihingi ng pagkilala, mas pinipili ng tandang ito ang katahimikan. Nagmamasid ito. Nagkakalkula. Naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Sa paningin ng iba, madalas itong magmukhang mabagal o walang interes, ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo ay may matalas na talino at malalim na kamalayan. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan ito ng tahimik na likas na katangian, ngunit kasabay nito ay naantala ang nakikitang tagumpay. May mga oportunidad na lumampas dahil nangangailangan ang mga ito ng bilis, hindi estratehiya. Ang mga mabilis na siklo ay bihirang pumabor sa tandang ito. Kailangan ito ng panahon para pag-aralan ang mga pattern, unawain ang mga tao, at palakasin ang panloob na tibay. Ngunit binabago ng taon ng Fire Horse ang lahat ng ito. Hindi sinisira ng enerhiya ng apoy ang pasensya ng zodiac na ito, ginigising nito. Humahasa ang kutob. Nagiging eksakto ang tiyempo. Sa halip na padalos-dalos na umabante, natututo ang tandang ito kung kailan tatama at kung kailan magpipigil. At kapag kumilos na ito, ginagawa niya yon ng may malinaw na layunin. Ang paglago sa pananalapi para sa zodiac na ito ay hindi dumarating sa pamamagitan ng palabas na tagumpay. Dumadating ito sa matalinong desisyon, estratehikong pakikipag-ugnayan, at kalkuladong panganib na hindi napapansin ng iba. Habang marami ang humahabol sa mabilis na pera at nauubos, tahimik na inilalagay ng tandang ito ang sarili sa mga posisyong kung saan unti-unting naiipon ang halaga. Isang desisyong ginawa sa katahimikan ang nagiging turning point. Isang investment, pagbabago ng karera, o hakbang sa pamumuno ang nagsisimulang magbunga ng tuloy-tuloy na gantimpala. Nililinis ng enerhiya ng Fire Horse ang mga hadlang, kaya't ang mga matagal ng plano ng zodiac na ito ay sa wakas ay nagbabayad. Ang tila biglaan sa paningin ng iba ay taon ng paghahanda sa katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng tahimik na alignment, kapag ang pasensya ay nakatagpo ng tamang enerhiya, lumalago ang kayamanan ng walang ingay. At ngayon, iisa na lamang ang natitirang zodiac animal. Ang hindi inaasahan ng karamihan. Ang matagal na minamaliit. Ang huling sorpresa ng taon ng Fire Horse. Zodiac Animal #4, yan ay huling sorpresang hindi inaasahan ng sinuman. Ang zodiac animal na ito ay bihirang mabanggit kapag pinag-uusapan ang kayamanan, kapangyarihan, o biglaang tagumpay. Sa loob ng maraming taon, namuhay ito sa likod ng entablado, maaasahan, minamaliit, at madalas hindi napapansin. Habang ang iba ay lantaran sa paghahabol ng ambisyon, ang tandang ito ay nakatuon sa pag-survive, pananagutan, at pagpapanatiling buo ng buhay sa gitna ng hirap. Marami ang nag-akala na ang zodiac na ito ay hindi likha para sa malaking pera.
Nakita ito bilang masyadong maingat, masyadong emosyonal, o masyadong nakaugat sa realidad para sumugal ng malaki. Minsan, pati ang mismong tandang ito ay naniwala sa kwento na iyon, tinanggap ang isang buhay ng katatagan sa halip na paglawak. Ngunit may ginagawa ang taon ng Fire Horse na hindi inaasahan. Pinipilit nito ang zodiac na ito sa isang sandali ng pagpili. Ang manatiling maliit ay hindi na opsyon. Itinutulak ito ng mga pangyayari pasulong, hindi marahan kundi matatag. Ang isang responsibilidad ay nagiging pamumuno. Ang isang problema ay nagiging oportunidad. Ang isang pasanin ay nagiging leverage. Ang nagpapalakas sa pagbabagong ito ay pangunahing pangangailangan. Hindi umaangat ang zodiac na ito para magpakitang gilas. Umaangat ito dahil kailangan. At ang pagiging apurahan na iyon ang nagbubukas ng tapang na hindi nito alam na taglay pala nito. Sa pananalapi, ang breakthrough ay dumarating mula sa hindi pangkaraniwang pinagmulan. Maaaring ito'y isang papel na ayaw kunin ng iba, isang panganib na iniiwasan ng karamihan, o isang sitwasyong sa unang tingin ay mukhang problema. Ngunit kung saan ang iba ay nakakakita ng panganib, ang tandang ito ay nakakakita ng tungkulin, at ang malakas na pakiramdam ng pananagutang iyon ang lumilikha ng tiwala, otoridad, at pangmatagalang gantimpala. Nagsisimulang sumunod ang pera sa pagiging maasahan. Tahimik na lumalawak ang impluwensya. Ang katatagan ay nagiging kasaganaan. Hindi ginagawang padalos-dalos ng enerhiya ng Fire Horse ang zodiac na ito. Ginagawa lamang nitong matapang sa tamang sandali. Ang mga taon ng pagtitiis ay nagiging pinakamalaking puhunan nito. Kapag ang iba ay napapagod at nauupos, ang tandang ito ay nananatiling matatag at doon nagla-lock in ang kayamanan. Ito ang huling katotohanan ng taon ng Fire Horse. Minsan, ang pinakamalaking pag-angat ay hindi nagmumula sa bilis o agresyon, kundi sa katatagan na tumatama sa tamang sandali. Paano kung wala rito gani iyong zodiac animal? Kung hindi mo nakita ang iyong zodiac animal sa apat na ito, hindi ibig sabihin na naiwan ka na. Hindi ito nangangahulugan ng kabiguan, malas o napalampas na kapalaran. Sa katunayan, ilan sa pinakamakapangyarihang landas patungo sa kayamanan ay tahimik na binubuo, malayo sa mga matitinding siklo gaya ng taon ng Fire Horse. Hindi lahat ng tanda ay nilikha para umunlad sa ilalim ng matinding pressure. May mga zodiac animals na tagapagtayo, hindi pang sprint. Sila ang lumilikha ng katatagan, nag-iingat ng yaman, at dahan-dahang nagpapalago sa paglipas ng panahon. Sa mga taong punang matinding enerhiya ng apoy, ang kanilang lakas ay nasa pagtitiis, hindi sa pabilisan. Inilalantad ng taon ng Fire Horse ang katotohanan. Ipinapakita nito kung sino ang handa sa bilis at kung sino ang mas napapabuti ng pasensya. Ang piliting paglago sa maling siklo ay maaaring magdulot ng pagkalugi, pagkapagod at pagsisisi. Ang tunay na karunungan ay ang pag-alam kung kailan hihintay. Para sa maraming zodiac animals, ang taong ito ay tungkol sa paghahanda. Pagkatuto. Pagmamasid. Pagpapatibay ng pundasyon. Ang mga oportunidad na sinasamantala ng iba ngayon ay mangangailangan ng suporta sa hinaharap, at kadalasan, ang suportang iyon ay nagmumula sa mga nanatiling matatag habang ang iba ay nagmamadali. Hindi laging maingay ang kayamanan. Minsan, ito'y tahimik na lumalago, ligtas mula sa apoy. Huling mensahe, yani kayamanan ay sumusunod kay alignment. Bawat makapangyarihang taon ay may dalang aral, at ang taon ng Fire Horse ay nagtuturo ng isang pangunahing katotohanan, ang kayamanan ay hindi humahabol sa pagsisikap, sumusunod ito sa alignment. Walang dami ng paghihirap ang makakapalit sa tamang tiyempo, at walang haba ng paghihintay ang makakapantay sa tapang kapag dumating na ang sandali. Ang apat na zodiac animals na umaangat sa siklong ito ay hindi dahil sila'y pinili o pinaboran. Umaangat sila dahil ang kanilang likas na katangian, mga karanasan, at panloob na kahandaan ay sa wakas ay tumugma sa bilis at tindi ng enerhiyang nakapaligid sa kanila. Kapag ang galaw ay tumama sa kahandaan, kusang bumubukas ang mga pintuan ng hindi pinipilit. Para naman sa iba, ibang layunin ang hatid ng taong ito. Ipinapakita nito ang mga lakas na patuloy pang hinuhubog. Itinuturo ang pasensya kung saan ang padalos-dalos ay sisira lamang ng progreso. Ipinapaalala nito na ang paglago ay hindi karera, kundi isang sunod-sunod na hakbang, at bawat hakbang ay mahalaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera. Ito ay linaw ng isip. Kumpiyansa. Ang kakayahang makilala ang oportunidad kapag ito ay dumating, at ang karunungang tumalikod kapag hindi ito para sayo.
Lilipasin din ang taon ng Fire Horse, tulad ng lahat ng siklo. Ngunit ang mananatili ay ang kamalayan, ang pag-unawa na ang kapalaran ay hindi basta-basta. Tumutugon ito sa paghahanda, pagkilala sa sarili, at tapang na kumilos kapag tama na ang oras. Kapag naganap ang alignment, humihinto ang tagumpay sa pagiging pakikibaka. Nagiging natural itong bunga,